Kuya, para na lang dun sa pinagsamahan natin doon at saka para sa alaala ni tatay. Sana payagan mo kaming tumira pansamantala kasama mga bata. Ako nang bahala sa mga gastusin namin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Sige. Para kay tatay. Papayag na akong tumira kayo dito. Ano? Miss na miss ko na nga ang anak ko eh. Gusto ko na siyang mayakap at makita. Ang mga magsasakang nakatira roon, nagpo-protesta po sila sa isinasagawang pagpapalaya sa kanila ng militar. Ang pinakamabisang paraan para puksahin ang mga peste ay sunugin ang mga lungga, ipapatay pag ayaw malis. Ipatitira ko yung mga magsasaka, Mr. President. Ang gusto kong unang aksyonan ay ang terorismong ilalalaganap ng sindikatong Golden Scorpion na nakataka sa bilangguan ang leader ng Golden Scorpion na si Edgardo Magallanes. Welcome back, senyor. Pero hindi niya nagawang mag-isa to. Katulong niya dito ang anak niya. Ang anak ni Edgardo Magallanes ayang pumatay sa vice-presidente natin. Kaya hanggang ngayon nandyan sa critical condition ng presidente natin. Nagpapanggap siyang tunay na bayani. Walang iba kundi si Black Rider. Ang tunay niyang katauhan ay si Elias Guerrero na anak ni Edgardo Magallanes. Tinatanggap ko ng alok mong alyansa. Kaya tulungan mo akong kumante. Tulungan mo akong papagsakin silang lahat. Handa akong gamitin lahat ng puwersa at kayamanan ng Golden Scorpion para sa iyong paghihiganti. Elias Guerrero. Ang laki ng pinagbago mo, Elias. Sigurado ka ba talaga sa gagawin mo? Presidente ng Pilipinas ang kakalabanin mo. Kahit siya pa si Satanas, lalabanan ko siya. Dahil malaki ang atraso niya sa akin. Lalong-lalo na si Calvin. Elias, nagluluksa din naman ako sa kamatayan ng mga mahal natin sa buhay. Pero hindi ba ilalagay mo na naman ang sarili mo sa kapahamakan? Ito ba ang gusto nila? Yan ba ang gusto mo? Kung hindi ako kikilos, Nimba, marami ang matutulad sa akin. Sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, at sa lahat ng mga tagapalangga. At simula pa noon, pinaglalaruan na ng mga mayayaman at makapangyarihan sa lipunan ng mga mahihirap. Kaya tatapusin kong paghahari-harian nila. Dahil tapos na ang panahon nila.
Salamat at pinulakan mo ang imbitasyon namin, Mr. President. Nandito kaming lahat, gaya ng usapan natin. Iba-ibang drug lord at negosyante mula sa iba't ibang lugar ng bansa. Pinag-isipan ko ang alok niya sa akin. Pero, ito ang naging desisyon ko. Papayag ako mag-operate kayo ng droga sa inyong mga teritoryo. Sa isang kondisyon, 40% ako sa kikitain nyo. Mr. President, masyado yata malaki yung 40% na hinihingi ninyo. Lahat ng proteksyon ibibigay ko sa inyo. Hindi kayo talo doon. Dalawa lang naman ang pagpipilian nyo dito. Papayag kayo sa alok ko o pabibilanggo ko kayo. Ako mismo ang magpapauli sa inyo. Ano? Okay, sabi kay President Romero, na taos puso akong nagpapasalamat. Kuha mo nga akong tubig. Ang init sa labas eh. Pwedeng tapusin ko na muna to. Malapit na ako matapos. Ang bagal. Ang init sa labas at ang bigat ng dala ko. Pwede namang ikaw na pumunta dun sa ref, oh. May 2 paa at kamay ka naman. Tsaka mas bata ka naman kaysa sa akin. Hoy, nagre-reklamo ka ba? Ha? Baka nakakalimutan mo. Bahay ni Jojo to. At siya ang amo mo. Hindi ko siya amo. Kuya ko siya. Magkapatid kami. At ako naman ang asawa niya. Hindi pa kayo kasal. Magli-live-in na kami. Kaya doon na rin papunta yon. Live-in? Oo. Matagal na naming balak mag-live-in. Bago ka pa dumating sa buhay ni Jojo. Kaya sampid ka lang sa buhay at sa bahay na to. Kaya kung ako ikaw, sundin mo kung anong gusto ko. At alam naman nating dalawa kung sino ang kakampihan ni Jojo sa bahay na to. Ako yun. Nga pala, simula ngayon, dito na ako titira. Bilang asawa ni Jojo. Magsasama-sama na tayo sa isang bubong. Pakidala na lang ng tubig sa taas, ha? Tsaka, dali mo na rin tong maleta ko. Bilisan mo.
ka hindi ka nagsaing, hoy! Hindi ba sinabi ko sa'yo, ha? Bago ka lumabas ng bahay, tapusin mo muna lahat ng obligasyon mo dito sa bahay! Ha? Tama na po. Ano? Di po ko nakapagsaing dahil wala na pong bigang. Alam po kayo niniwan na pambili. Nung walang bilas, nagdadahilan ka ba? Hindi! Oh. Saan ka galing? Ba't pawis na pawis ka? Sabi. Hindi ko sana isang bayan na mukhang parak eh. Ako malipat sana ako ng takbo. Sakay ka din eh, yung text ng ulo mo. Sinabi ko nga sa'yo, dapat sa mga kakilala ka natin parokya na tayo nagbebenta. Dami mo sa chance. Hindi ko matuwa na dito kanina. Kumuha ka ba dito? Hindi ah! Kung ginagalaw yan, Alam ko kung magkano naman ang wallet ko. Kumuha pa rin siyang dami kita. Bakit pa kayo yung pitaka niyo? ay! Kung hindi ka nung sumipit, ha? Saan mo nakuha yung pera? Pinangbili mo dyan sa bagong tsinelas na yan, ha? Aminin mo! Na hindi po bago yan. Naman na po yung kitinistas yan. Bento! Dugyot ng bahay na to. Palibasa kasi puro dugyot yung mga nakatira. Inis. Hindi lang mga anay, mga dugyot pa. Dumi ng kwarto nila, Alma, ha? Kunyari, linis-linisan. Pero, asal baboy. Kailan kaya lalayas tong mga to dito? Ang mabawasan na tong mga kalat? Sunugin ko kaya lahat ng mga gamit nila para umalis. Tama, sunugin ko na. Sandali lang ho, ano pong ginagawa niyo? Eh di nagbabawas ng kalat dito sa bahay. Teka lang ho baka po pwedeng magpaalam ho muna kayo. Baka po may mga mahalagang gamit dito si Nanay Alma. Wala akong pakialam. Eh baka gusto mo isama kita dyan sa susunugin na yan? Ha? Grabe naman ho kayo Malabhasa magsalita. kasi puro mga linta kayo dito. Grabe naman ho kayo. Ang sakit niyo naman po magsalita. Inano ho ba namin kayo? Hindi ko na masolo yung bahay na to dahil bigla kayong sumulpot dito. Mga linta sa buhay ni Jojo. Mas ka nga dyan. Sunog na nga to. Magtrabaho ka ng maayos sa kalsada. Para may pabili ka talaga yung gamit! Lan! Ay! Nagula! Ay! Huli mo! Huli mo! Ay! Nagula! Nandito ko lang nilagay Hindi ko na makita. Saan yung litrato ni... Neneng, nakita mo yung
litrato ni Kuya Elias mo dito? Nasa loob lang ng bag ko yun eh. Hindi ko na mahanap. Ay, kanina po naabutan ko po si Ate Dolores. Tinatapon niyo po yung laman ng bag niyo. Sabi niya raw po kasi basura eh. Sinabihan ko nga po siya na magpaalam po sa inyo pero sinigawan niya pa po ako. Tinapon niya? Opo. Sobra na yung babae ko. Dolores! Dolores! Oh, bakit? Pakialamera kang babae ka. Alam ko kinuha mo yung litrato ng anak ko, si Elias. Tinapon mo sa basura. Asa na? Ayun ba? Oh, tinapon ko na. Sinunog. Eh, para bawas basura dito sa bahay. Sinunog mo? Eh, bakit mo sinunog yung litrato ng anak ko? Anong karapatan mong gawin yon? Eh, akala ko basura eh! Eh, ang basura, sinusunog, tinatapon. Sana naging basura na lang din kayo, no? Eh, total wala naman kayong pakinabang sa buhay namin eh. Ano mo, ikaw ang basura? Ikaw ang latak? Napakasama mong babae ka. Hindi ko nga alam ano nagustuhan sa'yo ni Kuya eh. Pakawalang hiya mo. Kayo yung mga walang hiya! Nakikitira na nga kayo dito eh! Mga pabigat kayo dito! Mga palamunin! Nelma! Bastos ka! Wala kang galang sa matanda! Ganon? Ay! Tama na po! Tama na po! Nelma! Nelma! Ano? Eh, wala kang matutulog! Ano? Tama na! Ano? Ha? Tagura! Tagura! Pag inabutan kitang bata ka, palilintikan ka sa akin! Tagura! Lintik! Papa Jesus, sana po hindi po ko makita ni tatay dito. Ayoko pong umuwi sa bahay. Hindi po ako mahal ni nanay at tatay. Pwede po ba mamili na lang ako na gusto kong maging magulang? Promise po, magpapakabait po ako. Kung bibigyan niyo po ako ng ibang magulang. Dolores! Ano nangyayari? Ha? Aray ko! Ang sakit! Alma! Ba't mo sinasaktan si Dolores, ha? Kuya, pagsabihan mong babae niyan, ha? Kuya, sinunog niya yung litrato ng anak ko! Hindi totoo yan! Sinungaling! Nagsisinungaling sila, Jojo! Sinaktan nila ako! Alam mo, sa totoo lang, pinagtutulungan ako niyang tatlong yan. Eh, kasi diba, dito na ako nakatira. Ayaw nila yun. Kaya ginagawan nila ako ng kwento. Tapos sinaktan pa nila ako, Jojo. Kuya, Kuya, siya sinungaling. Makinig ka naman sa akin. Pinatira kita dito. Hindi para saktan si Dolores. Kuya, siya nga yung nagsisinungaling niya. Sinira niya yung litrato ng anak ko. Sinaksan mo siya ang dahil lang doon? Siya nauna! Totoo po yun. Siya po yung nauna. Sinabi ko po sa kanya na huwag niya pong pakialaman yung gamit ni Nanay Alma pero sinabi niya pong wala po siyang pakialam. Siya po yung naunang tumulak kay Nanay Alma. Lumaban lang po siya. Sinungaling! Mga sinungaling kayo! Tinuturuan pa kayo magsinungaling niyang gurang na yan? Jojo, palisin mo na yung kapatid mo dito. Sila ang unang nanakit, siya ang unang nanakit sa akin.
Wala naman akong kasalanan. Naglinis lang ako ng kwarto niya. Tapos sinaktan nila ako. Kuya, siya nagsisinungaling. Makinig ka naman sa akin. Paano tayo magkakaayos kung siya lang ang pakikinggan mo? Tumahimik ka, Alma! Hindi lang siya basta babae. Asawa na ang turing ko sa kanya. Tsaka kung gustong magkasundo tayo, huwag mong sasaktan si Dolores. Kung hindi, sasaktan din kita. Patay ang mga ampun mo! Kuya, nakikisama naman kami katulad ng pinag-usapan natin Pero pagsabihan mo rin ang babaeng yan, lumugar siya. Bigyan din niya kami ng respeto at huwag siyang papasok sa kwarto namin at magtatapon ng gamit ko. Dinidiktahan mo ba ang pamamalakad ko sa bahay na to kung tama o mali? Hindi ba nag-usap na tayo? Nakikitira ka lang dito. Ako pa rin ang masusunod dito. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang sa bahay na to. Sundin mo ang batas ko! Kaya ikaw, matuto kang lumugar. Ang tanda-tanda mo na. Wala ka pa rin pinagkatandaan. Bastos ka. Bastos ka. Apat na buwan matapos maupo si President William Romero sa panunungkulan, ito ang mukha ng Pilipinas. Dahil sa lumalalang kahirapan at paglaganap ng kriminalidad sa buong Pilipinas, nagsimulang bumagsak ang satisfaction ratings ni President William Romero sa mga Pilipino. Nay, ano pong masasabi ninyo sa performance ni Presidente William? Sa tingin niyo po ba ay nagagampanan niya ang mga ipinangako niya? Hindi ko siya presidente. Naging pangulo lang siya kasi nasa hospital si President Salvacion. Tama po si Lola. Sana naman sa katiting husay ni Presidente Salvacion at malasakit sa mga mahihirap. Sana ginaya ni Presidente William. Hindi yung palagi namin siya nakikita sa TV na puro mayayaman ang kasama niya. Nagpayaman din siya. Presidente ng mayayaman, hindi sa mga mahihirap. Ilan lang yan sa mga hinaing ng ating kababayan. At para sa iyo, President William Romero, patuloy kaming magbabantay sa mga isinumpabong tungkulin. Ang babae ito. Narinig mo? Walang ginawa kundi patikusin ako. Paano ka mananalo sa darating na eleksyon kung mababa ang kumpiyansa sa'yo ng taong bayan? Baka bigla na lang maudlot ang paghahari natin sa Pilipinas. Itong mga gugong mga reporter na to, kung siraan ako, ganun-ganun na lang. Kaya dapat sa mga ganyang kutong lupa, tinitiris. Kahit naman demonyo ako, kailangan pangalagaan ko rin ang posisyon ko. At ang imahe ng pagiging presidente ko. Ikaw siguro, kailangan mo mag-ingat. Pero ako, wala akong kinakatakutan. Kaya huwag kayong mag-alala. Ako nang bahalang dumispat siya sa mga sumisira sa plano natin.
Kumasa kami! Sino kayo? Itawan niyo ako! Itawan niyo ako! Anis! Itawan niyo ako! Good morning, Philippines! Good morning, neighbors! Wow! What a beautiful sun! Oka. What a beautiful Kape. wife. Sarap naman ng umaga. Aray, ang init! Sarap ng umaga kapag talagang pinagtitimpla ka ng kape ng misis mo. Ano, misis? Buhos ko sa'yo yan eh. Ayaw mo? Taka kasi ito. May makarinig sa'yo dito oh. O ano, mamaya sasama ka sa akin sa pamamasada. Alam mo, pwede. Kasi wala naman akong gagawin eh. Naantay ko lang yung mga ID kasi mag-apply na ako ng salon. Right. Mabuti pa nga, sumama ka sa akin. Sumabit ka. Kaya tsaka, sana walang mangyaring abirya sa atin, ano? Para makaipon naman tayo ng boundary. Ang hirap din pala nang nag-iipon ka ng boundary para pambayad dun kay Evelyn, no? Kaya mo yan. Tsaka maalam mo maganda gising ko. Good vibes ako ngayon, kaya feeling ko magaling ako magtawag ng mga pasahero. Good vibes lang, ganun. Tama ako ah. I know that. Sumama ka na lang. Toast. Dali na. Bis ka na. Eto na to. Napanood ko yung mga report mo. Maganda ka pala sa personal. Mabango. Mabango nga. Sabihin mo nga sa amin, paano kaya ire-report yung gagawin namin sa'yo? Masyado ka kasing madaldal. Tira ka ng tira sa presidente. At para sa'yo, President William Romero, patuloy kaming magbabantay sa mga isinumpa mong tungkulin. Ang babae ito. Taring mo, walang ginawa kundi patikusin ako. Tayo! Ayoko! Ano? Sige na. Ako na muna dito. Mauna na kayo. Sige na. Sige na, umalis na muna kayo. Umalis na kayo, umalis na kayo, umalis na kayo. Okay. Hindi, akala ko tiyanak eh. Bata yan, di. Hindi, akala ko kasi tiyanak eh. Wow, kami ah. Dali na. Dali nga. Sino ka ba? Ano ginagawa mo rito? Siya kang baho mo, Bea. Nagtago po kasi ako sa basurahan. Dito na po ako matulog. Wala po kasi ako mahanap ng matutulugan eh. Ganun ba? Eh, ba't kasi dito ka natulog? Saan ka ba nakatira? Sino mama mo? Lumayas po ako sa amin. Ayoko po sa bahay. Galit po sa akin yung nanay at tatay ko. Ano ba? Kumain ka na ba? Mabuti pa. Bossing, bili ka muna ng pandesal para makakain tayong tatlo. Tapos, paliguan mo to. Tinawag mo ba akong bossing kung ako rin naman pala bibili? Ikaw bumili. Paliliguan ko to. Ano, ako lahat? Maglilinis akong jeep. Mamaya na yan. May bata, di ba? Bossing, tapos utusan mo rin pala ako. Sabi mo. So ako bibili? Ikaw bumili. Utusan mo sarili mo. Tapos mamaya ako nalilinis si jeep. Oo. Ikaw lahat. Tara na, be. So, sumabay ka na. Ulit ka. Sang-sang mo, ha? Ano kayo? Ano yun? Sagutin mo yan. Ang tao! Ang tao! Ang bayan! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang tao! Ang bayan! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Nananawagan kami kay Pangulong Romero! Kung hindi ninyo kayang gampanan at tukulin ninyo sa mga pamilyang Pilipino, bumaba kayo sa pwesto nyo! Bumaba! Bumaba! Nagkataon lamang ba na lahat sila ay bumapatikos sa inyo? Ang mga mahihirap, hindi mo na kailangang patayin. Ipagpatuloy nyo lang ang pagkawalang pakialam ninyo sa amin. Isa-isa kami mamamatay sa gutom! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan!
karapatan magwilga din. Wala kayong permit! May karapatan kaming sabihin sa loobin namin bilang mamamayan! Aray! Bakit? Sakit ko. Ito ba yung sugat na nakuha mo sa pananakit ng magulang mo? Bakit ka nila sinasaktan? Dapat hindi nila ginagawa yan sa'yo. Kahit sinong bata, kahit napakakulit, hindi pwede yun. Hindi po ako makulit. Pag mainit yung ulo nila, sa akin po nila dinadala yung pagkainit ng ulo nila. Kahit wala po kong ginagawang mali. Darihan. Antonio, gusto ko sana sabihin ito ng personal sa'yo. In-appoint na kita ng Customs Chief. Ang alam ko lang sa buhay, bumuo at magpatakbo ng sindikato. Wala akong alam sa politika. Madali ng pag-aralan nyo, Antonio, pag nasa loob ka na. Ang mahalaga, kumita tayo ng limpak-limpak. Hindi talaga ako nagkamali ng pagkampi sa'yo. Gusto ko lang sanang magkatasang mabuti ang kaban ng bayan, Antonio. At pasulit naman ang sinakripisyo mo. Lahat tayo kailangan humiga sa pera. Ate Bay, kumain ka na. Madami ha. Iyo. Ano ulit pangalan mo? Taguro po. Taguro. Sige. Sa mga oras na to, malamang hinahanap ka na ng mga magulang mo. Pagkakain mo, mabuti pa ihatid ka na namin, ha? Pwede po rin sa inyo si Mama Mamusada. Sige. Sasama ka namin. Pero pagkatapos nun, ihatid ka na namin, ha? Magpapakabait po sa inyo. Kung nilang sasagating ibalik sa nanay at tatay ko. Abait niyo pong dalawa sa akin. Hindi niyo po kakilala. Siguro po ang swerte ng magiging anak niyo. Hindi kami mag-asawa. For now, pero for the future. For now? Akala ko po mag-asawa kayo. Hindi, Be. Hindi kami mag-asawa. Ano mo, mag-api ka na lang para kilabutan ka. Ang dami mong... Pwede po ba kayo nilang nanay at tatay ko? Hindi. Division ka na. Decision yung bata. Ay, kumain ka na lang magkumain, Be. Kumain ka din na doon. Sorry. Baboy mo, hindi mo man lang binuka. Ayun, di ba? Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Wala kayong karapatan ng pilihan! Wala kayong pilihan!
dumarami tuloy itong mga mahihirap na naunsyamit, tumutuligsa dyan kay William. So, kahit anong gawin nila, wala talaga silang laban. Kaalyado ni Presidente William ang mga mayayamang politiko at negosyante. Ayan, mas lalo siyang makapangyarihan ngayon. At ang balita, gumagawa na ng paraan si William para maibigay kay Antonio ang pinakamataas na posisyon sa Departamento ng Customs. E di lalo silang yayaman. At dahil hawak na nila ang departamentong yan, wala nang kahirap-hirap ang operasyon nilang droga na maglabas-masok sa bansa. Ano pa nakuha mong impormasyon, Hugo? Ayon doon sa source natin sa loob, magkakaroon doon ng isang malaking selebrasyon. Isang pribadong dinner event na gagawin doon sa bagong biling mansyon ni William. At kasama roon ang mga kung sino-sinong mga politiko, mayayaman ng mga negosyante, at kung sino-sino pang iba. Dahil ipakikilala raw ni William ang kanyang anak na babae. May anak palang babae si William. Opo, senyor. Hindi lang po natin natiktikan nung nagawa ng ito pala ay pinalaki sa ibang bansa. Magagaling daw ng Amerika yung babae. Sa gabing yan tayo atake. Sa gabing yan natin pababagsakin ng presidente at ang lahat ng mga kalyado niya. Dahil tapos na ang maliligayang araw nilang lahat. Pasok po. Lang. Ah. Regalo ko para sa'yo. Parang napakamahal naman yan. Hindi. Man. Susot ko, ha? Sobrang ganda po. Pero, ano po okasyon? Anak, sa linggong ito, pakikilala kita sa mga kapartido ko, mga kahinihado ko sa politika at sa negosyo. Paghahanda natin ang labing na anak, ha? Maaga bang umalis si Nanay Alma? Oo namalengke kasi si Nanay Alma. Pero pinagluto naman niya tayo ng almusal kaya kainin na natin. Sarap! Longganisa, tsaka itlog na maalat. Ayan, kain. Sana nandito ngayon si Ate Bane. Paborito niya yan eh. Kumain ka na muna. Magpakabusog. Sigurado naman ako kung nandito si Ate Bane mo, yan din yung una niyang sasabihin sa'yo. Sana naaalagaan siya ng mga kamag-anak niya doon. Kung nasang ospital man siya. Sana nga. Tara, kain na tayo.
Wala bang kape dyan? Benji, timpla mo nga ako ng kape dun. Bakit? Timpla mo nga ako ng kape. Hindi po kasi kami umiinom ng kape. Gusto ko nga ng kape, di ba? Buisit. Makakain na nga. Ate Dolores, para po kasi sa amin yung niluto po ni Nanay Alma. Kanino bang bahay to? Ha? Sino bang nakikitira dito? Di ba kayo? Kaya kung anong nakikita ko sa lamesang to, kakainin ko. Ha? Naiintindihan nyo? Sige na, umalis na kayo. Nakakairita yung mga itsura nyo. Shona, nahanda mo na ba yung pinapaprepare ko sa'yo? Yes, ma'am. Nandito na po lahat. Ayan, ito. Vanessa, bagay ito sa'yo. Yan. Mamaya na ang Thanksgiving party ng papa mo. Ipapakilala ka na niya sa mga kaibigan at kapartido niya. Ikaw dapat ang pinakamagandang babae mamayang gabi. Ma, yung sa mga bisita po kaya mamaya, puro kaibigan niyo lang po ba ni Papa ang dadalo? Yung mga kaibigan ko po kaya darating din? Diba, na-explain ko na yan sa'yo noon pa. Na ang lahat ng kaibigan mo ay nasa Amerika kasi doon tayo nakatira. Wala kang kaibigan dito sa Manila. Yung mga nasa Amerika po kaya, pwede ko ba silang kahit makausap man lang po kahit sa chat, video call? Gusto ko po sana silang makilala eh. Ilang beses ko ba kailangan ipaliwanag sa'yo ang bilin ng doktor? Na ang mga kakilala mo noon ay hindi makakatulong sa pag-recover mo sa amnesia. Makakagulo lang sila. Isa pa, hindi tayo dapat nagtitiwala sa mga tao. Kahit pa sa kaibigan. Ayoko nang maulit ang nangyari sa atin na disgrasya noon. Nag-iingat lang tayo. Sorry po, Mama. Tulungan mo na siya, Chona, naman sukat. Halika naman. Ano? Yung pandesal na lang yung kainin natin. Neneng, itong pandesal na lang ng isang araw yung kainin muna natin. Si Ate Dolores kasi. Huwag na. Ito naman. Para sa aso ko. Wala naman po kayong aso. Bibili ako! Bakit ba? Pakialam nyo. Ang sarap ng pandesal. Lord, salamat sa biyaya. At sana, yung iba dyan, hindi mabulunan sa kasibaan nila. Ay, init sa labas. Ayaw ko, Alma. Oh, ano tong kinakain nyo? Hindi ba pinaglutuan ko kayo? Noong isang araw pa to, matigas na to ah. Wala na po kasing natirang pagkain para sa atin. Ano? May reklamo ka? Sandali, tatapusin ko lang itong nakain ko, ha? Samahan ka na sa barangay, doon ka magreklamo. Hindi. Di ba, Halina? May dala akong pansit, oh. Mainit-init pa. Galing palengke. Halika. Kuha ka ng plato. Sige po. Saluhan natin to. Aanhin mo naman ang sarap ng pagkain kung mag-isa ka lang, di ba? Di ba masasarap yung pagsasaluhan ng pamilya? Ang pagkain na meron ka. At ito po yung plato. Sarap yun, di ba? Mainit-init pa siya talaga. Walang gana. Talaga ba? Naubos mo eh.
Ang dami nito. Kulang pa yan. Marami pa tayong parating mamayang hapon. Bawat balang ginamit nila Calvin, Antonio at William sa pamilya mo at sa mga mahal mo sa buhay, ibabalik natin sa kanila ng 10 ulit. Pupulbusin natin pati mga kaluluwa nila. Kaya pailalim po, sakay na po kayo doon. Ito po, alis to. Sana lang to, alis na po. Sa ng mga nagmamadali dyan, oh. Dito na kayo sumakay. Kaya po ilalim. Alam mo, batang to nakakatuwa, no? Pero ayaw na tayong tantanan. Alam mo, naisip ko, i-post na lang kaya natin to sa social media, tong batang to, para magulang niya mismo yung kumuha sa kanya. Alam mo, napapaisip nga ako. Ano? Bakit di na lang natin siya ampunin? Ituring na lang natin siyang tunay na anak. Seryoso ka, Oka? Sarili mo nga, hindi mo na maalagaan, mag-aalaga ka pa ng iba? Ha? Tsaka hindi naman uli lang lubos to eh. May mga magulang yan, Oka. Gusto mo makasawhan tayo, kidnapping? O sige, ganito na lang. Habang nasa atin si Taguro, ituring na lang natin siyang anak. Mag-practice na tayong maging mother and father. Ano mag-practice? Oka, ang dami dyan. Mag-asawa, magka-live-in, nagpa-family planning. Tapos ikaw, ura-urada, gusto mo magkaroon ng pamilya. Boundary nga, hindi mo maipon eh. Mag-aalaga ka pa ng bata talaga. Ate, isa na lang. Dito na po kayo sumakay. Mahal ang gastos pag nagkapamilya. Ikaw naman kasi, ayaw pa ako sagutin eh. Baka pagka naging tayo, senior citizen na tayo nun, hindi na tayo makabuo. Alam mo, ikaw manya ka talaga. Oh. Ito po ba yung narinig ko? Ay, hindi, be. Hindi pa po siya sinasagot? Hindi pa para sa'yo yung ganong usaping pangmatanda na yon. Bata ka pa. Ay, ang galing niya magtawag. Napuno tayo. Oo nga. Very good. Apir. Apir. Alam mo, tara na. Teka, gawin tayo. Siguro, ikaw mag-drive. Oh, ano mag-drive? Joke lang. Oh, Taguro, dito ka. Baka maalaglag ka pa. Okay. Kaliwa, kaliwa. Oo! Ako na lang ang natitira mong kakampi. Lahat ng kaaway mo, kaaway ko na rin, Elias. Tinatanggap ko ng alok mong alyansa. Tulungan mo akong kumante.
Congrats sa newly appointed Customs Commissioner. Salamat, pare. Congratulations. Salamat. Tingnan mo nga naman. Parang kailan lang noong magkasama pa tayong apat ni President Romero sa kapulisan. Kilala niyo naman ako. Wala akong kahilig-hilig sa politika. Ang alam ko, pagpupulis at pagpapatakbo ng negosyo. Yun ang alam ko. Pero nung inalok sa akin ni William ang posisyon, hindi ko na matanggihan. Naisip ko minsan parang sayang naman ang pagkakataon na magsilbi sa publiko. Enjoy the night. Congrats ulit, pre. Congrats. Thank you. See you. Ayos. Silbi sa publiko. Ba't natatawa ka? Wala. Alam naman natin kaya mo tinanggap yung posisyon para mangurakot. Pero ako rin Gusto ko rin magkaroon ng posisyon dito sa administrasyon nitong si William. Para meron naman akong pagkakaabalahan. Kaya mo, ilalakad kita kay William. Akong bahala. Yan ang gusto ko sa'yo Hindi ka madamot sa kapangyarihan. Patunayan mo sa akin na karapat-dapat kang maging susunod na pinuno ng Golden Scorpion. Naiintindihan kita, Papa. Hindi ko kayo ipapahiya. Gawin mo. Dahil sawang-sawa na ako sa kaistupiduhan. Hindi ikaw ang gagawin ko na kapagmana ng pamumuno ng Golden Scorpion. Anong sabi mo? Pamibis niya ako! Pamibis mo! Hindi katulad nitong si Edgardo. Walang tiwala sa akin. Akala mo sino magaling Pulpul din naman. Mabuti na lang talaga. Nabawi kita kay Edgardo. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makilala ang isa't isa. Sana nga noon mo pa ako kinuha sa kanya. Baka mas malayo nang narating ko ngayon. Hindi pa naman huli ang lahat. Sabihin mo lang sa akin kung anong kailangan mo. Lahat ibibigay ko. Gagawan ko ng paraan. Nakiyata kita. Cheers! Congratulations. Congratulations. Alright, good evening everyone! Ngayong gabi, tinipon niya tayong lahat para ipaabot niya ang kanyang taus-pusong pasasalamat. Kaya naman, hindi ko na patatagalin pa. Ladies and gentlemen, let us all welcome ang ating Presidente, Sir William Romero. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at pinamulakan nyo ang invitasyon ko sa salusan ito. Bago pa lang po ako sa pwesto. At alam ko pong marami pang gagawin sa pag-ayos ng ating bansa. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawin ko, kaya ko. At maraming salamat sa binigay niyong pagtiwala sa akin. Isa pong masayang pagdiriwang sa tagumpay natin lahat. Para sa atin po ito, mga kaibigan, mga kalyado sa politika, kanegosyo, sa mga kaibigan ko. Kasama ko po kayong lahat sa tagumpay na to. Kaya niyo pong gamitin ko na ang pagkakataon ito
para ipakilala sa inyong lahat ang pinakamamahal ko sa buhay. Milyon-milyon ang tumatawag sa akin na tatay. Pero sa totoo lang, isa lang po ang anak ko. At araw-araw ay sinisikap kong maging tatay. Wala magiging kulay ng gabi na ito. Dahil ngayong gabi, sisingilin ko silang lahat. Tayo na! Ngayon, muli nating pasulubungan ng palakpakan ang aking anak, si Vanessa Romero. Siya yung anak ni William. Paano mangyayaring anak ni William yan, ni kaibigan ni Elias yan? Ako na lang! Hindi! Mo. Hindi! Ako na lang, patayin mo! Hindi ko rin alam kung anong palabas ni William. Anak, hindi ka. Kaharap mo ang pinakamakapangyarihan na tao sa buong Pilipinas. Ito po ang aking unikaya, the first daughter, Vanessa Romero. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nakuha mo na. Natin na tayo ngayon. Kung makulit. Sige na, nagugutom na ako. Sige Doon na tayo. Ha? Akin na. Ate, paano ka ako? Ito ka na to. Ay, salamat. Nagugutom na ako. Tama, tate. Park mo doon sa...
Oka. 800 ang iti-take ko. Tapos labas na dito yung 1-2 na boundary para kay Belen. Ah, di ba? Alam mo sa tingin ko, itong bata na to yung swerte. Lucky charm. Lucky charm. Salamat sinamahan mo kami Opo, gusto niyo po samahan ko pa po kayo araw-araw para po mas araw-araw po magkadakita niyo. Gusto niyo po doon ako tumira sa bahay niyo. Yun lang, hindi ka tatantamin itong batang. Naramdaman ko. Pero nagugutom ako. Nagugutom ka, no? Oo, no? Masarap yun. Ito to. Show me muna tayo. Tara. Dahan-dahan, ha? Tara na. Kain na tayo dito. Di ba nagugutom ka kanina pa? O, tara na, tara na. Tara na, ano ka ba? Bakit? Naulo! Ay! Ilang araw ka na namin hinahanap, Dito ka lang pa. Balik ka dito! Sir, saglit lang! Ay, sandali lang naman nasasaktan yung bata! Hindi naman kayo! Hindi naman namin kayo kilala! Bata, nasasaktan eh! Hindi. Ma'am, kasi nung isang araw, sa jeep nakatulog yung bata na yan. Eh, ang totoo, ihahatid namin siya sa inyo. Eh, ang sabi niya, ayaw daw niya Ayaw niya daw umuwi kasi sinasaktan niyo daw siya. Eh, napansin ko, ang daming pasa tsaka sugat. Maawa naman kayo. Tsaka yung ganyang edad, dapat nag-aaral yan Pinagtatrabaho niyo Sino nga tong batang to? Yung mga sugat na yan, tsaka mga pasa na yan, dahil yan nakikipag-awayan sa mga batang kalye. Tsaka kailangan niyang magtrabaho dahil hirap kami sa buhay. Teka, bakit ba ako nagpapaliwanag? Sino ba kayo, ha? Eh, ma'am, mamalasakit lang naman kami. Kahit di namin siya kaano-ano. Tsaka alam kong malupit ang mundo para sa ating mga mahihirap, pero huwag niyo naman idamin yung bata. Sama ng ugali niyo. Maawa naman kung wala kayong puso. Ay! Dami niyo sasata! Gusto niyo papulis ko kaya? Ma'am! Ma'am. Siguro talagang kinidnap niyo yung anak namin, no? Dahil hindi naman namin kayo kilala eh. Tapos kasama niyo ang anak ko? Hindi, ha? Ipapapulis ko na kayo eh! Mababait po sila sa akin. Binibilan po nila ako ng damit tsaka pinapakain. Sabi mo damit-damit sa pinapakain. Ano ka ba? Alam mo, huwag kayong makialam sa problema namin pamilya, ha? Siguro talagang kinidnap niyo sila, no? Tawagin mo na nga yung polis! Wag po. Uwi na po tayo. Tara na po. Tara na po. Uwi na po tayo. Sabi na kayo! Wag po. Ganito! Dahan-dahan kasi! Mukha yung bata. Wala ka dyan. Hello, nice to meet you. Nice to meet you, ma'am. Thank you, po. Nice meeting you. You're so okay. Pareho. Remember, nung pareho tayong pulis. May naikwento ko kasi yung madre. Yung kursunada mo? Sister Grace. Yun si Vanessa. Yung anak ko sa madre. Demonyo ka talaga. Pero kung totoong anak mo nga yan, paano mo nakuha ang loob niya ni kaibigan ni Elias yan? Akala ko patay na yung babaeng yun Ay, remember nung linusob natin si Elias? Nakasal ni Paeng. Yun, kasabay noon natuntun ni Rebecca. Na matagal ko nang hinahanap. Na anak ko sa madre. Yun si Vanessa. Nabaril siya sa ulo. At nawala ng alaala. Siniswerte ka pa rin talaga. Napaganda pa yung napuruan siya sa ulo. Si Satanas na ang gumawa ng paraan para magkasama kayo ulit anak mo. Ikaw talaga. Ayos, ganun pala. Pwes, hindi na rin niya maalala kung gaano siya kagalit sa akin. Tsaka ngayon ko lang napansin, sobrang ganda pala ng anak mo pag naayusan. Kevin, ito seryoso ako. Ni daliri,
huwag na huwag mong gantiin. Ikaw tumba kita. Relax, Mr. President. Wala naman siguro masama kung magpapakilala ako sa anak mo. Ben! Pare! Pare. Pagbigyan mo na. Uy, ba't ba kanina ka pa walang kibo? May problema ka ba? Ano pa yung bata? Naawa ako. Hindi naman marunong magsinungaling yung mga bata eh. Eh na nga eh. Nakita mo naman yung katawan niya, di ba? Ang daming pasa, ang daming sugat. Hindi nagsisinungaling yun. Sinasaktan yun. Sigurado ko ka. Siguro pa pwede naman nating i-report yan sa barangay o kaya sa mga pulis eh. Pero ang kailangan dito, meron tayong matinding pruweba na sinasaktan talaga nila yung bata. Pruweba? Pwede. Hanapin kaya natin yung bahay niya. Isang oras pa lang nakawawala yung bata. Miss na mo na yung anak natin ah. Nakuha mo pa magbiro? Seryoso nga, seryoso. Napakaseryoso mo kasi. Hanapin na natin, tara na. Halika na. Pwede ka bang maisayaw? Opo, Secretary. Nakausap ko na po si General. Para sa kaligtasan ni Elias, naka-news blackout na po. Na lumabas na siya ulit bilang si Black Rider. Demonyo Alvaro! Sige! Hindi ako demonyo! Diyos ako! Diyos ako ng banal na lupa! Secretary! Nakataas si Alvaro. Hindi siya pwede tumakas. Ako na ang bahala maghanap sa kanya. Black Rider, maraming salamat. Wala ko yun. Sa susunod na kailanganin niyo ako ulit. Nandirito lang ako, Sekretary. Malakas ang kutob ni General ng mga politiko ang ibang kalaban ni Elias. Kaya mas maganda kung hindi nila malaman na buhay pa siya.
kaibigan ng papa mo, Daddy. Siya si Calvin. May I? Bakit ganyan ka makatingin? Hindi ako nangangagat. Hindi ako nananakit. Wala ka ba talagang maalala? Sorry. Do I know you? Ano bang pakiramdam mo sa akin? Parang pamilyar ka. Pasensya na parang sumakit yung ulo ko. Bakit may naaalala ka na ba? Wala. Wala pa rin ako maalala. Pero yung mukha mo, familiar yung mukha mo eh. Naku, Ason, pasensya ka na. Inabala pa kita. Naku, wala yun, Nay Alma. Natutuwa nga ako eh. Buti na lang at napadaan ako sa palengke ng Esperanza. Nakita kita. Merienda po muna kayo. Ay, ayan, sige. Salamat. Ayan po. Magkakasama pala kayo ni Nanay Alma. Salamat sa Diyos at nasa mabuti kayong kalagayan. Nay Alma, akala talaga namin patay kayo. Yan ang bali-balita. Mas mabuti na to, tahimik na buhay. Umiiwas kami sa gulo. Ay, siya nga pala may mga dala kong ukay-ukay. Tulong ko sa'yo, panimula mo ng negosyo. Naku, nakakahiya naman sa'yo, Ason. Nay Alma, hindi ka na iba sa akin. Matagal ka nang kumukuha sa akin ng mga ukay-ukay, kaya may tiwala ako sa'yo. Noon nga ako yung sinusuportahan mo sa negosyo ko eh. Kaya ngayon, ako naman nasusuporta sa'yo. Di ba ganyan dapat? Magbigayan at magtulungan. Maraming salamat talaga, ha? O, Neng Benji, kunin niyo na to. Para to kay Nay Alma. Sige po. Salamat po. Pero, Nay, delikado pa po. Diba nga po sabi ni Chief Recarte, magtago po muna tayo at manahimik. Kasi po baka pag nagbenta po tayo sa labas, makita po tayo ng mga taong nagtangka po sa atin noon. Naisip ko rin yan. Kaya lang, hindi naman tayo mayaman, di ba? Kailangan natin kumayod para kumain. Tsaka ayokong maging pabigat sa bahay na to. Kailangan lang po nating mag-ingat. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Ano naman po. Basta, Nay Alma, pagbutihan niyo po ang pagbenta ng ukay. Sana po mapalago niyo yung negosyo niya. Huwag kayong mag-alala sa akin kung hindi niyo maibalik agad ang puhunan, okay lang sa akin. Ituring niyo na lang na tulong ko yan sa inyo. Maraming salamat talaga sa'yo, ha? Naku, Nay Alma, walang anuman. Basta ikaw. Mukhang aasenso na ang bruha, ha? Ang lakas mo talaga kay Lord, no? Pwes, humanda ka sa akin. Ano, Nay Alma, mauna na rin ako, ha? Ako, hindi ko sasayangin yung tulong na binigay mo sa akin. Hulog ka ng langit sa amin. Okay lang yun, basta ikaw. Oh, Nay Alma, ha? Una ako. Mag-iingat ka. Sige. Yung merienda niyo po. Ay, wag na, kasi nagmamadali rin ako eh. Salamat, ha? Sige. Ingat Sige. po.
Oh, kainin nyo na to. Sayang naman. Ipapahamak mo pa kami ng nanay ba? Kung ano-anong sinusumbong mo sa ibang tao! Ay, tama na. Tama na. Yan! Hoy! Tatakas ka pa, ha? Hoy! Labas! Lumabas ka dyan! Labas! Yung Anaita! Hindi ko na po kaya! Huwag kang mag-alala. Marami pa naman oras para magkakilala tayo ng lubusan. Oh. Bakit? Natatakot ka? Kahit itanong mo pa yung papa mo, walang sasabihin masama yan tungkol sa akin. Sorry, parang kailangan di ata magpahinga. Okay yung pakiramdam ko eh. Dahil ba sa tama ng bala sa ulo mo? Sabi ng papa ko, si Black Rider yung gumawa nito sa akin. Si Elias Guerrero. Kalaban siya ng gobyerno. Kalaban natin siyang lahat. Kahit sa akin, malaki ang atraso ng Elias na yan. Pero huwag kang mag-alala. Sa oras na sumugod dito ulit si Elias, huwag kang matakot, Vanessa. Poprotektahan kita. Alvin! Nak, magkakilala pala kayo ng anak ni Antonio. Sensya ka na. Medyo fresh ko ito anak niya. Nak. Ayos lang po ako, Papa. Oo, ayos lang pala eh. Ayos ka. Relax ka lang, Mr. President. Nakikipagkilala lang naman ako dito sa napakaganda mong anak. Anak, iwan muna kami ha. May pag-uusapan na kami. Sige po. Alas. Ano ang anak ko eh? Tara. Ayan. Alvin. Maraming mo na. Paalam, Papa. Sino kayo? Sigurado ka ba, ha? Ha? Sigurado ka na dito yung tinuro sa'yo nung napagtanungan natin? Oo, wala nang daas may sa may dulo, dead end na yun eh. Tamang dito yun. Ito. Magandang gabi po.
May kakilala po kayong taguro dito, yung mga bata siya na ganito kalaki. Mga 9 years old. Ah, yung anak ni Ginong Ganon. Ay, Hindi po namin kilala yung mga magulang nun eh. baka nga yun po yung hinahanap namin kung yun po yung mga magulang niya. Taguro po yung pangalan? Oo, Taguro. Nasaan po kaya siya? Boses yun ni Taguro. Si Taguro yun. Narinig ko din. Tara. Ayan ha! Para magtanda ka! Sa susunod, hindi lang yan ang aabutin mo! Isa pa, ha? Tama na po. Tama na. Tama Pa? Sige pa! Tama na. Maawa naman kayo sa bata! Tao po! Taguro! Tao po! Taguro! Hoy! Tigilan niyo yan! Ay, maawa naman kayo sa bata! Mga wala kayong awa! Ha? Naturing ang mga magulang kayo! Sinasaktan niyo yung bata, oh! Kayo na naman? Alam ko astig ka sa kalsada. Pero dito sa teritoryo ko, tingnan ko angas mo! Bakit? Taguro! Taguro! Sige! Ha? Makas kayo! Sige! Saka pa! Wala na mga pala! Sa likod! Pera ka eh! Alis ka dito! Alis ka dito ng buhay! Tumawag kayo ng mga pulis! Tawag kayo, pulis! Dali lang. Hindi naman pagdidisplay na ginagawa nyo eh. Pinapatay nyo na yung bata eh. Alam niyo, wala na kayo sa tamang pag-iisip eh. Dapat wala sa pangangalaga niyo yung bata. Tama na. Pagbibintangan niyo pa kami, ate kami! Ha? Paano nila nalaman? Ka, Carmen! Siguro kayo yung dahilan kung bakit nalaman nila, ano? Siguro pinagsasasabi niyo, ano? Ah, ganun. Sige! Pati kayo idadamay ko, ha? Ano? Umalis na po kayo, Ate Pretty, Kuya Oka. Hindi ka namin iiwan dito, Taguro. Tama na, tama na, tama na. Umalis na po kayo. Ako po may kasalanan. Bakit po kayo napadpad dito? Hindi, Taguro. Babalikan ka namin. Tulong! Tulong! Tumawag na kayo ng pulis! Tulong! Tumawag ka! Tawag kayo, pulis! Taguro! Pasok! Babalikan ka namin, Taguro! Dandan lang. Ukay-ukay, humalukay na kayo. Bili na dito, tara na, tara na. 50, murang-mura, napakaganda. O bukas sa pwesto natin, unang araw natin ha, kung kailangan galingan pa natin ha. naman Kailangan ko mga suporta nyo ha. Siyempre po, Salamat sa inyo. Hali na kayo. Tapos pa yun. Gaganda Ukay, yung ano dito. Ukay ni Alma. Sige, pili lang kayo. Ako nang bahala. Hi, Mars! Ang gaganda nito, ha? Hindi halatang ukay. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Sulit na kayo dyan, 50 lang bawat isa. Ano, may napili na kayo? Okay, ito ang ganda, oh. Sige. Okay na? Tara! Ay, teka lang, Dolores. May nakakalimutan ka yata. Ano? 50 bawat isa ng okay na yan. Ah, ilista mo na lang. Babayaran ko na lang sa katapusan. Medyo mahina kasi ang negosyo ngayon, eh. Mahina yung patak sa customer. Kami rin naman, bukas pa lang kami magsisimula eh. Malulugi naman ako kung hindi mo babayaran. Sige na, kahit kalahati lang. Eh, sinabi ko, di ba, babayaran ko sa katapusan? Bingi ka ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Dolores, kasi simula pa lang ng buwan.
Huwag mo naman akong pinagloloko. Ang sabihin mo, madamot ka, swapang. Gusto mo ipakain ko to sa'yo? Ay, wag po! Baka gusto mong sunugin ko to mga paninda mo para matigil yung kayabangan mo. Ikaw ang susunugin sa impyerno sa sama na ugali mo. Pinakikisamahan kita kasi kinakasama ka ng kuya ko. Pero nakakasuka ang ugali mo. Hayop kang matanda ka! Dolores, tama na yan. Bumalik na tayo sa bar. Auna na kayo dun. Magtutuos pa kami nitong matandang to. Ano naman to, Alma? Ito eh! Anong ginawa mo kay Dolores? Kuya, hindi naman sa binabastos ko yung kinakasama mo. Konting respeto naman, oh. Kasi sana bayaran niya ako sa mga kinuha niya. Ayoko naman malugi. Bukas pa lang ako magbubukas, eh. Kung hindi siya nagbabayad. Binabastos niya ako, Jo. Sabi ko naman sa kanya, babayaran ko siya sa katapusan ni. Parang ako pa yung may mali. Para naman tatakbuhan ko siya. Hindi naman ako magnanakaw. Kuya, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Pakinggan mo naman muna ako. Sana lang magbayad siya kahit kalahati dun sa mga kinuha niya. Tumahimik ka, Alma! Gahaman ka masyado eh. Nakikiusap na nga yung tao. Alam mo kaya kayo lagi nag-aaway eh. Hindi naman sa ganon. Maawa naman po kayo kay Nanay Alma. Huwag ka na magdahilan! Dahil kahit kailan, hindi kita kakampiyan! Ngayong gabi, ito na ang simula ng bagong udyat ng bansang ito. Sa ilalim ng aking pamumuno, walang sino man ang may iwan, lalong-lalo na ang mga kalyado ko. Ipaglaban natin ang administrasyon ko. Sabay-sabay tayong aangat sa tagumpay. Isang bahay lang kayo ni Dolores. Pero kontratuhin mo siya, ibang tao. Magkano ba yung mga ukay mo? Ha? Huwag mo ipagmayabang yan. Dahil kung tutusin, yung mga yan, basura ng ibang tao na napunta sa'yo. Pasalamat ka kay Dolores eh. Sinusuportahan niya negosyo mo. Kuya naman, ayoko lang na nilalapastangan niya yung negosyo ko. Mahalaga to sa akin. Ito na lang ang meron ako eh. Alam mo, Alma? Hindi ko na problema yun eh. Ang sa akin lang, huwag mong alipustahin si Dolores kung gusto mong pang tumira sa bahay ko. Bahay ko rin naman to, kuya eh. Ayoko rin ng gulo. Ayoko makipag-away sa'yo. Sige, Dolores. Kahit sa katapusan na lang buwan, ilista ko na lang. Yun naman pala eh. Mapayag ka naman pala eh. Sige na. Tara na, tara na. Arte pa. Yun na kayo. Tara na, tara na. Ay. Sana bigyan pa ako ng lakas ng loob at pasensya ng Diyos na makayanan ko to lahat. Ayoko mag-away kami ni Kuya. Hindi ko siya susukuan kasi siya na lang ang pamilya ko talaga eh. Nay, nandito lang ho kami. Proprotektahan ho namin kayo. Sikapin na lang po nating may benta yung mga ukay para kahit papaano kumita naman po tayo. Salamat sa inyo, ha? Wala kayong idadamay na inosente. Hindi sila pinunta natin rito. Ba niyo mabaril niya? Sige, tali ang mga yan.
Beka, wala nang makakapili sa atin. Tayo na ang control Pilipinas. Nasa atin ang lahat, William. Mula sa tuktok. Tingnan tayo ng lahat ng tao. Sasambahin kita. Hindi ko hahayaang tirain niyo ang bansang ito! Kaya uunahin ko ng wakasan ang mga buhay niyo! Serious ka na rin ba? O, tara! 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 Kailangan natin mag-ingat sa kriminal na Elias na yun! Madam! Ilalayo mo na po kayo rito! Higa dito! Kailangan kita! Talaga ng mukha mo, Elias! Wala kang kadala-dala! Katapasan mo na! Antonio! Sino ko na mamamatay? Ikaw? O ang anak mo? Ikaw lang ang hinihintay ko! Kayo ni Elias ang hihatid ko sa libingan! Hindi mo kaya maging demonyo katulad ko, Elias! Edgardo, si William hindi niyo pwedeng hayaang makatakas! Hugo Matador! Tara! Ano ba? Dito. Bang! William! Ulo mo lang ang kailangan ko! Walang dapat na madamay na iba!
Hindi ako mapakali. Kung balikan kaya natin si Taguro doon kasi syempre baka may mangyaring masama sa kanya tapos hindi ko mapapatawad yung sarili ko, yung bata. Alam mo, ang iniisip ko, ha? Yung mga magulang niya, iniluwal yung anak nila tapos kontratuhin parang hindi tao. Kaya nga eh. Alam mo, tumawag na lang tayo ng polis kasi sila lang naman yung makakapigil doon sa magulang ng bata eh. Kawawa naman si Taguro. Baka lumaki pa yung gulo eh. So, hayaan mo. Hahayaan mong gawing punching bag yung bata ng mga magulang. Wala kang palang kwenta. Hindi naman sa ganun. Gusto mo, tara na sa, police station. Magsumbong na tayo doon. Oo nga. O tara. Tara na. Ha? O sige, tara. Hoy! Kayong dalawa. Madam. Saan kayo pupunta? Ha? Asan yung pera ko? Aray ko. Di ba meron ka sa akin utang? Nakalimutan mo na naman? Asa na? Ay, wait lang. Hindi, madam, kasi papunta kami sa police station. Meron kaming batang tutulungan. Hingi kami ng tulong sa police. Ay, wow. Pasensya na, hindi ako nakapamasada. Hindi, wala akong pasensya sa ganyan. Ang babait nyo naman. Tutulong kayo sa bata. Nakalimutan mo yung utang mo sa akin. Hindi pera ko. Oo nga, madam. Oo nga. Gapa talaga itong babae. Wala kang pake. Wala kang pake. Kayong dalawa, pag hindi kayo nagbayad sa akin, sasama ako sa inyo sa presinto. Paghihimasin ko kayo doon ng rehas. Isusumbong ko kayo sa pulis. Di ba? Ang utang ay utang. Oo nga. Di ba? Oo nga. Ganito na lang. Gagawa akong paraan. Sige, mangungutang ako para maipambayad ko sa'yo, madam. Utang ka na naman. Ha? Bakit? Kaya ka nababaon eh. Utang ka ng utang eh. Tama si madam. Kailangan kong bayaran yung boundary sa kanya. Yan, yan. Mabuti naman, alam mo, Oka. Hindi ka naman palatanga. Hindi ka gaya nitong epal na kasama mo. Filingera. Kala mo ang daming alam. Mukha naman paa. Paa? Paa? Paa ako. Ako mukhang paa? Pretty. Ako mukhang paa. Si madam yan. Oh, Mema. Sorry. Mema, nalas ka? Pretty. Mema, Pasensya na. Ano mo sabi? Sasagutin ko yan. Bakit mo yan? Aray ko. Ikaw? Andali. Ano? O, bakit? Andali. Pikon. Talaga? Bayad ka. Pikon ka. Kuya, si Dolores. Pinuntahan. Nagpaalam sa akin. Bakit? Kasi papatikin ko sana tong kari-karing gulay na niluto ko. At syempre para matikman mo na rin. Kasi alam ko naman paborito mo yan, kaya pinagluto kita. Busog na ako. Tsaka hindi ko na paborito yan. Kuya, sabihin mo na lang sa akin kung anong gusto mong kainin, tapos lulutuin ko. Kasi namimiss ko yung dati, yung buhay pa si nanay at tatay, tapos pinagluluto ko kayong lahat. Anong kadramahan na naman to, Alma? Tapos na yun. Hindi natin may babalik ang nakaraan. Tsaka huwag ka nang umasa na magkakabati pa tayo. Malaki ang atraso mo sa akin. At hindi ko makakalimutan yun. Hinanapan kasi ako lagi ng mali. Palibasa, paborito ka. Kaya ikaw lagi yung tama. Aba, sumusobra ka na, kuya, ha? Ano, papalag ka? Ha? Pag tumama yung kamay mo sa kapatid mo, huwag ka nang umuwi. Kalimutan mo na may pamilya ka. Pasalamat ka na awa ko sa'yo. Pinatid na kita rito. Kuya, wala na ba talagang halaga sa'yo yung pagiging magkapatid natin? Kahit konting malasakit lang. Bakit pa? Alam mo, nung umalis ka sa bahay na to, kinaya ko naman Ito, naging maginhawa ang buhay ko. Dahil wala kasi nakikialam Tapos ngayon babalik ka, pakikialaman mo ang buhay ko. Pati si Dolores, binabantayan mo, inaaway mo. Kuya, hindi naman. Makinig ka naman sa akin. Tumatahimik na nga lang ako kung minsan kahit na inaalipusta niya ako at saka minamata ako.
Kaya lang naman minsan, syempre tao lang ako, nasasaktan ako, kaya napagsasabihan ko siya. Wala kang karapatang gawin yun! Kuya naman, buksan mo naman ang puso mo para sa akin. Si Dolores lang ang babae sa buhay ko. Mahal ko siya. Tanggap ko kung ano siya at tanggap niya ako. Siya lang ang tumanggap ng mga pagkukulang ko na hindi mo nagawa noon. Dahil akala mo, ikaw ang magaling, ikaw lang ang ulirang anak. Kuya, patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkakamali ko. Baka pwede magsimula tayo ulit. Sige naman, Kuya. Alma, hindi kita kailangan sa buhay ko. Nandiyan si Dolores. Siya lang, sapat na sa akin. Carmen! Carmen! Kapasabi lang tayo, Calvin. Hindi ka na sana bumagsak sa mga kamay ko. Hindi ka na. Hindi ka na. Cargo! Senyor, kami nang bahala rito. Habulin niyo ng malaking isda! Oh, bakit ngayon na kayo? Bakit hotel? William! Hindi tayo pwede mamatay dito, William! Lumaban tayo! Kailangan umalis tayo. Marami sila. Mamamatay tayo dito pag hindi tayo malis. Sige na! Okay! Bane! 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 Elias!
kayang gagawin natin, Lino? Ang dami ng mga pakialamero sa paligid natin eh. Subukan lang nilang bumalik. At gigripukan ko sila. At ikaw, halika dito. Halika dito! Ito! Ha? Opo, Tay! Maawa po kayo sa akin. Kanina pa tayo hinihintay ng mga buyer natin. Bakit siya? Halika dito! Halika dito! Hawakan mo yan, Carmen! Pasok! Pasok! Na magtanda ka! Malabasan niyo po ako dito. Hindi niyo na po ba talaga ako mahal? Mahal? Anong mahal? Hindi kita mahal! Dahil di kita anak! Anak ka sa pagkadalaga ng nanay mo! Pasalamat ka nga eh! Pinapalamon ka pa namin! Pero yan ang dapat sa'yo! Para matuto ka! Para matuto ka! Malabasan niyo po ako dito. Napupurnada. Ang hanap buhay namin ang dahil sa'yo. Puko dito. Maawa po kayo. Yan ang dapat sa'yo. Para matuto ka. Malabasan niyo po ako. Papa Jesus, kung ganito lang lagi magiging buhay ko, kunin niyo na lang po ako. Papa Jesus. William! Kanta kayo! Ano po kayo? Halika na! William! William! Hayop ka, Elias! William! Susama. Ikaw naman, oh. Hindi ka man lang tumawag. Kala ko tuloy kung sino na. Isa ko nga pala, Jonas. Ito, ang isa nito, manalo na sa 3 gramo.
gamit tayo. Kristo! Taas ang kamay! Men! Taas din! Pulis! Taas ang kamay! Tasasan nyo! Kunin nyo lahat ng ebidensya! Lupugin nyo buong bahay! Yes, sir. Kayo ay aming inaaresto sa salang pagbibenta ng pinagbabawal na gamot. Kayo ay karapatang manahimik kung magsawalang tibo. Ano man ang isasabihin ay maaaring gamitin laban o pabor sa inyo sa lahat ng hukuman sa Pilipinas. Kayo may karapatan din kumuha ng sarili ng tagapagtanggol na napili. Kung wala kayong kakayahan, may isang nakalaan sa inyo ang pamahalaan. Naintindihan niyo ba ang lahat ng ito? Dinadalo sa presinto yan! Sige ma'am, please. Mga na. Mga na! Baka na. Ano po ba, ma'am? Dami na binibenta nyo. Mukhang habang buhay na kayo makukulong na ito. Ah! Sige, William. Pagmasdan mo maigi ang bangkay na asawa. Ngayon alam mo na kung gaano kasakit na pinapatay sa harapan mo ang mahal mo sa buhay. At nagsisimula pa lang. Papatayin ko kayo isa-isa. At uunahin na kitang hayop ka! Tama na! Tama na! Tama na! Mapakawakan niyo na! Tama na! Huwag mamatay ng papa ko! Huwag mamatay ng papa ko! Ako inumamatay ng papa ko! This Adrian, siya ang magtuturo sa iyo kung paano humawak ng baril. And focus on the target. And Bitawan mo nga siya. Ay! Ano ba? Calvin! do not touch her. If you touch her, I will kill you. Di niyo ako papakinabangan! Kuno niya ang walang pakinabang na yun. Hindi mo ko kayang patayin, Edgardo. Dahil gusto mong malaman kung saan ko dinala ang totoong anak niyo ni Hilda. Na kapatid ni Elias! Hanggat humihinga ko, hahanapin ko ang anak ko. May binigay ako sa kanyang pintas. Yes, diyan ka lang ha. Ako na bahala sa'yo. Pakilamero ko! Sakit ng tama nito.